Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pumayag ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na to. Feeling mo ba ay napakasamang tao mo? Marami ka bang ginawang mga kasalanan? At feeling mo rin na mukhang hindi mo na-deserve ang mapunta sa langit. So marami pong ganyan, di ba? Lalo na pag nakakagawa tayo ng hindi maganda, minsan nagigilty tayo, di ba? O lalo na kung medyo talaga mabigat yung problema mo o yung kasalanan ginawa mo, ay tila ba mismong sarili mo ay hindi mo mapapatawad. Parang iniisip mo, sobrang layo mo na sa Diyos. Baka hindi ka napakikinggan, anuman ang iyong panalangin, dahil sa sobrang bigat ng kasalanan mo. Sa ating kwento ngayon sa Biblia, merong nag-invite dito sa ating Panginoong Yesus na ito yung mga Pariseo. So ang mga Pariseo na to ay sila yung teacher of the law. Kumbaga sila yung dalubhasa sa kasulatan ng Biblia. So ngayon na meron siyang babae na nabalitaan niya na darating ang Panginoong Yesus sa mga Pariseo. Kaya sa dami ng kasalanan ng babaeng to, kaliwat kanan, naging prostitute siya, at kung ano pang mga masamang ginawa niya. So nung nabalitaan na nga ng ating Panginoong Yesus ay kumakain na doon sa mga Pariseo. At ito ay biglang pumasok mismo sa tahanan ng mga Pariseo. Kaya nagulat yung mga Pariseo, di ba? Kasi po ang Pariseo bukod sa dalubhasa sila sa kasulatan, ay sila yung self-righteous o tingin nila sa kanilang sarili, sila lang yung deserving makapunta sa langit. So habang kumakain sila, biglang dumating itong babae na to. May dalang alabastro, isang jar na pabango. Yung pabango na yon ay sobrang mahal. Nung panahon na yon, siya na yung pinakamahal. Pero kung titignan mo sa kasalukuyan, sa panahon natin, kung ano yung pinakamahal na pabango, ang halaga niyan ay nasa 1.2 million. So, ibig sabihin, kung sa panahon natin ngayon, ganun yung pabangon dala-dala ng babae. So, nung pagpasok niya, talagang iyak siya ng iyak sa paanan ng ating Panginoong Yesus. Mahagulgul siya. Siyempre, makasalanan siya, prostitute siya, di ba? Hanggang sa tumulo na ang kanyang luha sa may paanan ng ating Panginoong Yesus at dahan-dahan niyang pinunasan. At doon, binuhos niya yung pabango sa ating Panginoon Diyos na tila ba ay inanoint niya. Di ba? Kaya nagtaka yung mga Pariseo. Sabi nila, kung alam lang, kung talagang propeta to, itong Jesus na to, dapat alam niya na makasalanan tong babae na to. Dapat hindi niya pinapayagan na ginagawa sa kanya yan. Di ba? Kaya habang mahagulgol, pinupunasan yung ang ating Panginoong Jesus. At talaga namang nagtaka yung mga Pariseo. Kaya nga sabi sa Biblia na ang mga Pariseo ay talagang parang nagmamalinis lang sila. Marami pong ganyan sa panahon natin. Kaya sabi sa Mateo chapter 9 verse 13, hindi ang handog ninyo ang inahangad ko, kundi ang maging maawain kayo, sapagkat naparito ako, hindi upang tawagin kayo ang mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin, kundi ang mga makasalanan. So yun, napakalinaw po, di ba? Kasi nga, piling ng mga Pariseo na to na makasalanan itong babaeng to. Para bang ayaw nilang lumapit, baka mahawa. Di ba? Minsan ganun po tayo, pag may alam tayong masamang tao, parang ayaw mo na talagang makisama sa kanya. Baka mamaya madamay ka pa, di ba? O mahawa ka pa sa kanyang ginagawa. Pero kagaya nga nung babae,
ang kwento sa Biblia na nataos puso siyang lumapit sa ating Panginoong Yesus, nagpakumbaba, di ba? Na parang ang sinasabi niya na patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. So, ganun po sana tayo, di ba? Dahil ang sabi nga ng Panginoon, hindi ko ibig yung mga handog niyo, kundi yung maawa kayo sa kapwa niyo. So, ibig sabihin yung humility po ang pinupunto ng ating Panginoong Yesus. Bagamat minsan may mga kakilala tayo, o tayo mismo, di ba, na makasalanan talaga, ang ating Panginoon, ibig sabihin, handa siyang patawarin tayo. Basta, siyempre, magpakumbaba ka lang. Humingi ka ng tawad ng buong puso mo. Di ba? At siguradong patatawarin ka nun. Dahil hindi nga siya nagpunta dito sa mundo noong panahon niya para sa mga matutuwid. Di ba? Kundi sa mga makasalanan. Para, siyempre, maisalba kung sakaling magbago man. Di ba? Hindi naman niya kinukonsinti yan. Ang ibig sabihin yan, binibigyan na tayo pagkakataon kung tayo nakasala na nandiyan ang ating Panginoong Yesus na handang magpatawad na kahit na gaano kabigat ang iyong problema, ang iyong ginawang kasalanan. Kaya po lagi natin ilagay sa ating puso't isipan na sana kaya buong puso tayo magpakumbaba at siyempre yung kanyang bilin na maging maawain po tayo o bukas palad tayo sa pagtulong sa ating mga kapwa-tao. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may malubha na pong karamdaman, problema sa pamilya at pinansyal. Sabihin mo kasi napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsak yung pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo po manalangin, Lord, bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na. Tinaningan na rin po kanyang buhay. Ganun din po yung mga kapatid namin nanonood ng lahat may karamdaman, iyong paggalangin. Ipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po, tanggalin niyo po yung kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganun din po sa pamilyang nasira na nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa taas ng pride, dahil ayaw magpakumbaba. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Pagbigis-bigisin niyo po ang mga nasirang pamilya. Ganon din po sa financial na kailangan namin lahat, Lord. Lalo na po yung kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang na bigas, pinoproblema pa. Kung saan nila hanapin sa maghapon. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito hiniling namin sa matabis na pangalan ng ating Panginoon Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Diyos sa Espiritu Santo. Thank you very much po.